Hello! Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ito na, nagkainitan. Yes mga kabibig, nagkainitan sina Deputy Speaker Janet Garin at Navotas Representative Toby Tiangco sa pagdinig ng House Infracom matapos ang motion na imbitahan sina House Appropriate Chairman Representative Zaldico at Senator Grace Poe. Ay wag yung kalimutan si sino ba yung Kimbo o Stella Kimbo, din imbitahan nyo din. Giit ni Garin, huwag gawing personal ang investigasyon at tutukan ang anomalous budget insertions. Sabi ni Garin, let us nip the bud, putulin ang ugat para hindi na maulit. Pero iginiit ni Tiangco na dapat humarap ang mga mambabatas na konektado sa budget insertions. At paulit-ulit na sinabi, I have the floor. So ito kabibig, ito na ang nagkainitan sina Janet Garin at Toby Tiangco mga kabibig. So makinig tayo, manood tayo mga kabibig. Sino ba ang tama? Si Toby Tiangco or si Janet Garin? No? Ito na kabibig ha, naku po. Sa ito patutungo, no? Kanina ito nagkainit-initan. Meron tayong komitiba and we might be investigating our colleagues. That's precisely the reason, Mr. Chair, why we are all here because of our oversight powers. Yes, tutumbukin yan by the third-party investigators, and if there are cases, let cases be filed against the personality. Pero ang punto ko lang, Mr. Chair, I am appealing to our members, wag po nating ilihis na patuloy ito na nangyayari. Nagbago na ang chairman ng Committee on Appropriations, nangyayari pa rin. And tila ako, nung pag-aral ko ng 2026 proposed NEP, merong mga napasok na flood control projects na hindi nang galing sa baba. Mr. Chair, with due courtesy to my colleagues, yes, tumbukin natin later ang Committee on Appropriations, but for now, we have the officers that resigned. I'm not sure if it is already accepted, officials of the Department of Public Works and Highways. We need to know paano ito nangyayari. And also, Mr. Chair, if I move forward, the intent of this committee is to exercise of oversight powers to put in and instill measures para hindi na maulit. Instead of focusing on a single situation, as reiterated, as conveyed by my very good friend, Congressman Ungab, baka pwedeng we can invite them. We can invite a colleague who is not a member of the four committees. So the former chairman of the Committee on Appropriation is not a member of all the committees here. Eh pwede naman niyang imbitahin. Why do we have to put on motion? Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, while we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit na flood control projects, yung mga cat's eye na nandiyan pa rin at hindi pa rin natatanggal. Let us do our job by putting a permanent seal to to all these anomalous things. With that, Mr. Chair, may I appeal to my colleagues? Yes, let's invite the personalities mentioned. Let's do away with motions and divisions of the House because we are losing focus. Balikan natin, ano bang iniimbestiga natin? Na mapunta ang pera ng taong bayan sa tamang proyekto, na mapuntahan ang investigasyon sa dapat na mga baguhin, that we have a new secretary, that we will be helping him, maybe put everything in place, all the safety measures, at yung mga admin orders, executive orders na nandiyan, tanggalin na natin while we are all here. So again, Mr. Chair, may I repeat my appeal? The focus of our investigation is to nip the bud, putulin ang ugat para hindi na ulit tumubo. And with that, Mr. Chair, let's move forward to the interpellators that have signified their intention to ask questions. And I believe the Honorable Erice, as I earlier talked to him, is amenable to inviting a colleague. Kung hindi dumating, then let's discuss that. But is that the solution? Because any member of Congress will change, any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Thank you, Congressman Tiangco, then Congresswoman. Mr. Chair,
Yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Tama. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Oh. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number Correct. 1. Number 2, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang sabihin hindi ako Mr. Chair, with due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, but I have the floor. No, Mr. Chair. I have the floor. Just to, on the I have the record, floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse to I invite. have the floor. Uy, grabe naman si Karin. Parang, hala, I smell something fishy. Nagsasalita pa nga si Toby Tiangco na i-show ang laman ng USB para yatang pinipigilan ni Janet Garin. Bakit? Motion to suspend. Suspend na yun. O bakit? Ayaw niyong maimbitahan ni Saldico. Noong kasagsagan ng panahon ni VP Sara, galit-galitan kayo kasi si VP Sara hindi mag-take off. Ngayon, sabi nga ni anong sabi ni Zaldico? Kailangan siya mag-take off. Kailangan siyang imbestigahan. 'Di ba? Ngayon, 'di ba? Ang bilis na ng karma, mga kabibig. Noon si VP Sara, nirak-yurakan nyo. Anong ginawa yung VP Sara? 'Di ba? Ngayon si Zaldico, tahimik kayo, ayaw nyo. Nako! Iba talaga ang nangyari ngayon, mga kabibig. For this year, feel ko talaga, it's karma for them. Parang bumabaliktad ang totoong istorya. Hinay-hinay nang nakikita ang pahina ng totoong istorya. Last year, grabe yung napagdaanan ng VP Sara. Pati yung mga vloggers, grabe, ginipit, mga kabibig. Pero ngayon, parang na iba ang istorya, Para yung mga taong gumipit, ang mga taong yumurak sa pagkatao ng ibang tao, sila na ngayon ang nakaka-experience at doble-doble pa ang kanilang manaranasan. Bakit mahirap ba ma-invite si Zaldico at si Grace po? Kung wala silang kasalanan, hindi confident silang uupo doon, mag-take off. Ay naku, malalaman natin kung meron ba talagang anomalya at kung sino ang mga nag-insert na mga budget. Naku, magkaalaman na, mga kabibig. Kaya super excited to. Excited ang mga tao kasi hindi na si VP Sara ang nakasalang dyan, kundi ang mga kapwa kongresista na ang nag-aawayan. Nag-iimbestigahan ng dahilan sa flood control projects. Because of the flood control projects, they discuss about budget insertions. Tingnan nyo. Isang investigasyon, madami ang nadamay. Madaming mga mabubuksang pahina ng katotohanan. Kaya nga, time is the ultimate truth teller, mga kabibig. Nako, salamat Panginoon kung ito man ang inyong way, kung dapat talaga pagdaanan ni VP Sara yung last year na sobrang, pati si Pangulong Duterte na invite nila dyan, nag-take out si Pangulong Duterte. Unfair naman. Kung hindi nyo imbitahan si Zaldico, si Grace po, tapos na mag-take off, inimbitahan nyo nga si Digong Duterte, pinag-take off nyo, inimbitahan nyo nga si VP Sara, nag-take off din. Diba? Inimbestigahan nyo sila. Tapos ito si Zaldico, bawal, hindi mag-take off. Yeah, itong sinabi ni ito sinabi ni Toby Tiangco, this part, mabig ha, this part, parang parang ang galing Toby Tiangco. I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question.
So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, Tama. tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath. Bakit? Si Pangulong Duterte, pinapuntan nyo dyan sa Quadcom, pina-take oath, pina-testify, naging resource person, ginisa-gisa ni Abante, kung sino pa yung nakaupo dyan. Pero bakit si Zaldico bawal? Diba? Dahil kapwa kongresista? Bakit si Marcoleta, nung time na yon, yung Quadcom, tinanggalan nyo ng House Committee? So nakita na natin, kabibig ba, nakita nyo na kung ano ang gustong ipamulat sa atin ng Panginoon. This time sila na naman ang magsasuffer. Eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. Tama. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair, here is the USP. Sinasabi, paano nagkaroon ng insert? Under the name of Congressman Zaldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. Sabi nga, insertions, And we do not billion want is to insertions. invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this? Para lang Yeah. sabihin, hindi ako Mr. Chair, with nagsiseto. due Yan o, si Janet Garin, no? Parang gusto niyang pigilan kung ano ang gustong ipapakita ni Toby Chanco. Diba? Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair, have the floor. just to, on the I have the record, floor. on the record, Mr. I Chair, have the floor. we did not refuse Suspend. to I invite. have the floor. Motion to suspend. Did you smell something fishy sa ginawa ni Janet Garin? Nakita yung pagmumukha ng mga kongresos dito, oh. Akala kasi nila na kaya-kayahan niya si Toby Chanco. Excuse me, Toby Chanco yan. Dismiss na yon, di ba, kabibig? Eto pa, kabibig, ha. Kung akala niyo si Toby Chanco lang ang nag-iisang lumalaban doon, iba na ngayon eh. May mga independent congressman na, may mga kabayan black, may mga independent congressman na uupo at titingnan ang mga na. Ito ha, si Leila de Lima, meron din siyang banat sa nangyayari, kabibig. Ito na, mas si Leila de Lima. Ay, wait muna, kabibig, ha. Ito na pala. Madam Leila de Lima, ano ang banat mo, Madam Leila? Ay, ito si Madam Leila. Oh. Ito na. Madam Leila, go. Very sensitive. When the House of Representatives, and it will shape how this inquiry is seen or perceived, especially by the public. Madam. Tapos, Madam. Ano, Madam? Hindi, Madam. For the record, for opposition, plain terms, I object the House itself investigating very significant and very sensitive. When the House of Representatives investigates anomalies in flood control projects, must ask, is it one? Is it good? Is it proper for this chamber to investigate? When there are already reports that some members here involved in this very project by Representative Bokno, Haiti, Lacson. I have raised this before, and I repeat today. Conflict of interest here is not theoretical. It is not distant. It is real, and it will shape how this inquiry is seen or perceived, especially by the public. Tama. For the record. Tama, mga kabibig. Itong gagawin nila, nako, malalaman ng publiko ang mga kabalastugang ginagawa nila. Sabi ng netizen, another insertions na naman, pinipersonal nyo nga si VP Sara, ngayon iiyak si Garin. Malaki siguro ang tip na bigay ni Zaldico sa kanya, kaya todo tanggol ang kupal. Si VP Sara nga at Pangulo Duterte, pinapag-oath nyo dyan sa hearing-hearing nyo, tapos si Zaldico ba? Hindi. Ano to? Special? Dapat siguro turukan yan si Garin. Salot to Congressman Toby Chanco, ipagtanggol mo kaming mamamayan, tulungan mo ang tunay na may-ari ng pera na niwawaldas ng mga korap na politiko. Para sa akin, tanggalin na ang Congress, direct na sa mayor. Si Zaldico at Grace po nga ang makakasagot sa mga insertion sa BICAM. Tapos ayaw mo silang ipatawag Garin? Mukhang may pinagtatakpan ka Garin. Pinagloloko nyo ang mga tao, mga mangdarambong.
Saan ka nakakita ng kriminal, iimbestigahan niya ang sariling krimen na ginagawa niya, ang kakapal ng mukha niya, yung mga mandarambong. Yan na, bias na agad. Malinaw na sangkot ang sand waste na pag-maaari ni Saldico, kaya ayaw yung ipatawag. Itigil nyo na lang yan, alam na namin ng mga netizen. Noon, si BP Sara, nilait-lait nyo, tinawag nyo, inimbitahan nyo, tapos kung ano-ano mga pinagsasalita nyo, pinag-take oath nyo pa. Ngayon, si Zaldico, bawal mag-take oath. Tapos si Digong, pinag-take oath nyo. At talagang, naku, grabe kayo kaarte-arte nyo Mukhang may problema din sa sigarin nakakatulad ni Vasha. Kupal nyo, ginawa nyo nga si BP Sara at Duterte, noon pinag-take oath nyo, ngayon bawal. Yan mga kabibig Yan ang mga komento ng ating mga netizen ngayon. So kayo kabibig, ano sa tingin nyo? Dapat bang imbestigahan at imbitahin si Zaldico at mag-take out kasama si Grace po? Nako, mananagot na sila sa mga anomalyang budget insertions. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.